Magandang araw po sa inyo. Meron lang ako'y ibabahagi. Tanghali na kasing nagising ang aking bata. Kaya niliw ko muna siya. Mahilig siyang maglakad. Eh hindi pa naman siya nakakapaglakad mag-isa. Kaya aking inaalalayan. Paikot-ikot lang kami sa sala. Ganito kasi ang gusto niya kapag nagigising siya. Yung naglalakad-lakad. Ayos na din itong trip niya para ma-exercise ang kanyang mga tuhod. Gusto din naman natin ng ating mga bata yung ganito. Ating inaaliw-aliw. At minsan naiisip na natin na sana naglalakad na ang ating mga bata para makagawa ng ibang gawain. Napakakulit na po ni Rohan. Yung tipong lahat ay gusto niya. Kaso nga lang, laging diretsyo sa bunganga lahat ng nahahawakan niya. Kaya kala nga niya lahat ay makakain. Kaya gusto niyang tikman. Pag di mo tiningnan ng ayos ay baka kung ano ang maisubaw at kanyang malunok ay mahirap na paw. Ayaw naman natin na may masamang mangyari sa mga anak natin kaya ating binabantayan. Wala nga palang pasok ngayon si Mrs. Kaya kahalili ako sa pagbabantay kay Rohan. Mahirap din kasi lalo na kapag paliliguan. Malikot rin kasi siya pag maliligaw. Daming gusto. Gigilingan ka pa pag di na ibigay. Kaya binigay ko na nga kay Mrs. si Rohan para makapagluto ako ng aming pananghalian. Ito na nga po, inilabas ko na yung manok galing ref. Frozen kasi para lumambot. Kaya nga laang nung aking hinugasan ay mga matitigas pa. Kaya aking hinilot-hilot nang lumambot at mawala ang tigas ng yelo. Kaya yan malambot na. Hinugasan ko na at pwede nang timplahan. Lalagyan ko nga pala ito ng garam masala, yung spices na di Andiano at biryani masala. Pinaglahok-lahok ko na para masaya. At sumarap lalo ang aking lulutuin. Namimiss ko na din kasi yung mga ganitong luto. Nang matimplahan ko na ito, ay ire-ready ko na ang kawali. Nagpainit na ako ng kawali. Nilagyan ko na ito ng mantika para iprito itong mga manok. Pipirito ko muna kasi ito. Siya ang una. Ganito kasi ang pagturo sa akin ng mga kaibigan kong Indiano. Nagpaturo kasi ako sa kanila dati nung asa abroad pa ako. Dami ko ding natikpang mga kakaibang pagkain na gawa nila. Ang iba nga, hindi ko na maintindihan ang lasa. Mainit-init na ang kawali at ang mantika kaya niligay ko na ang manok. Kapsa nga pala ang aking lulutuin ngayon. Namiss ko kasi ang mga pagkain Arabe kaya naisipan kong magluto nito. Maiba naman, lagi na lang kasing biryani ang niluluto. Madali lang naman siyang lutuin. Basta may mga spices ka na pampalasa sa manok. Ang dami rin kasing spices nila. Buti na lang, may garam masala na nandun na lahat sama na sila. Dati, dami kong dalang spices. Bumili talaga ako nung umuwi ako para makapagluto ako. Pag natatakam ako sa pagkain nila, ang bilis ngang naubos ng mga binili ko. Binili ko lang ang aking mga sangkap sa Shopee. Buti na lang may online na mabibilhan. Salamat Shopee! Habang nagpiprito ako, ay sinalang ko muna ang bigas. Basmati rice ang aking gamit na inorder ko pa din sa Shopee. Wala kasing mabibilhan nito basta-basta at biro ang presyo. Yung pagkabigas kasi nila ay mahaba na manipis tapos buhaghag pag niluto. Sarap yung fried rice nito. Mapapakain nga ng madami pag natikman mo. Nilagyan ko din ito ng mga sangkap para bumango at pagkalasa ang ating kanin. Ganyan din kasi ang ginagawa nila pag gusto nila may timpla ang kanin. May, nilagyan ko na rin siya ng mantika para di lalo siyang buhaghag kapag naluto. Nang maisalang ko na ang kanin ay tinignan ko na man si Rohan.
Tingnan ko ang kanyang likod, kung basa. Pawis kaya malamig, mainit ang panahon. Baka matayuan, mahirap na. Pinapalitan ko na ito. Mabilis kasi buhay ngayon ng mga bata gawa sa pagbabago ng panahon. Ngayon, maaraw, bukas, di mo alam ang mangyayari. Maaraw baga, bigla na lang iitim ang kalangitan. Tapos, umulan ng konti, maya-maya, aaraw na uli. Di tayo pinaglulukulaang. Balik tayo sa ang niluluto. Nagsalang ulit ako ng bagong kawali. Dito kasi lulutuin ang aking kapsa. Nauna ko nang niluto yung sibuyas. Pinapula ko lang siya tapos inahon ko na. Isasama ko siya pagluto na. Nilagay ko na rin yung mga pampalasa kasama ang garam masala. Pagkatapos ay niligay ko na ang basmati rice. Tsaka ko siya hinalo-halo. Haluin lang siya ng haluin para lang ang nagsasangag ng kanin. Mekos-mekos baga kung tawagin. Ganun lang yung proseso niya. Pag alam mong okay na yung kanin, ay ilagay mo na yung manok. Ihahalo mo kasi siya para maghalo-halo ang lasa nila. At sumarap na din. At ayan na ang luto ng aking kapsa. Pahabol kong video, gumawa pala ako ng sausawan. Sangkap lang ay kamatis, kalamansi, sili at saka bawang. Aking giniling sa aking gilingan, nadisaksakan. Nilagyan ko ng konting asin para magkalasa. Ayos na ayos, pwede mong isabaw sa kanin, pampagana. Atin na yung mga sana ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat.